Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito ako muli upang magbigay ng another informative vlog. So, ano nga ba ang i-discuss natin today? So, ang i-discuss natin is paano kami nag-apply ng Canadian citizenship. So, sa mga susunod na videos, papakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga requirements. Ang status ng pamilya namin nung nagland kami dito sa Canada noong 2020 is permanent resident or PR. Ang pagiging permanent resident ay isa sa mga requirements para maging Canadian citizen. Ito yung video ng anak kong si Bella nung papunta kami ng Canada. Ang next requirement naman is dapat nanirahan ka sa Canada ng at least 3 out of the last 5 years or 1,095 days. Ever since na nagland kami, dito lang kami nagstay sa province namin and never naman kami lumipat ng area. And I think isa yun sa mga reason kung bakit yung citizenship application namin is mabilis na process. Ang next requirement naman is dapat nagpa-file ka ng tax dito sa Canada. So, kailangan mo rin ma-prove yung skills mo sa English or French. So, ako, ang sinubmit ko is TOR, diploma, and course description ko sa UP. So, may mga English subject kasi ako, so makikita yun sa transcript of record ko. And then, pwede ka rin kasi mag-attach ng mga documents na sa tingin mo makakatulong sa application mo. Ako, sa case ko, ang sinubmit ko is yung course description ko sa UP. And then, ang asawa ko naman, ang sinubmit niya is IELTS. So, ang requirement naman sa IELTS, dapat ang score mo is 4 or higher. Ang next requirement naman is dapat mapasa mo ang citizenship exam. So, yung mga questions do sa exam is manggagaling lang dito sa Discover Canada, the rights and responsibilities of citizenship. So, lahat ng question is manggagaling lang dito, and then pwede itong i-request online, ipapadala nila sa'yo through mail, and then pwede ring audio version or PDF version. So, pero ako kasi prefer ko yung mga ganitong version kasi pwede mo siyang sulatan. So, mas effective sa akin mag-aral kapag ganun. Ang question is, mahirap ba yung exam? Well, depende yun sa preparation na ginawa mo. Masasabi ko lang, hindi ganun kadali yung exam. Kailangan talaga basahin yung book. Kung hindi mo babasahin yung book, mahihirapan ka. Pero kung babasahin mo naman siya, tiintindihin mo, madadalian ka lang sa exam. Ako, ang personal experience ko dyan, binasa ko lang yung first few pages ng libro. And then, nag-rely ako so much sa mga app, na mga sample questions. So, tinry ko yun, hindi ko binasa yung libro. So, nung during na nag-exam ako, parang sising-sisi ako na hindi ko binasa yung libro. Pero yun nga, ang lumitaw lang dun sa exam ko na nasa app is mga 2 or 3 lang yung lumitaw out of 20 questions, and you have to get like 15 out of 20 questions para pumasa. So ako, dahil nga halos parang hindi familiar sa akin yung mga questions, nag-process of elimination lang ako, choose the best answer, and then pumasa naman ako ng 1 take lang. Pero you know, kung uulitin ko ulit, talagang babasahin ko yung libro para lang, you know, walang kaba, sure ka na talagang papasa ka. So ayun, may mga kaba moment ako, pero pumasa naman ako, so okay naman. Sa minor, hindi nila kailangan mag-provide ng skills nila sa English or French. So, hindi nire-record sa kanila yon. And then, yung citizenship exam, hindi rin yun nire-record sa minor. Noong napag-desisyon na namin mag-apply, tinignan ko lang sa Google kung paano ko masisimulan yung aming application. Merong choice na mag-apply online or mag-apply on paper. Pero sa akin kasi, sa family namin, feeling ko mas convenient kung mag-apply kami online. So, yun ang pinili ko. Papakita ko lang sa inyo, very quick lang kung paano mag-create ng account. So, ganyan lang. Diyan, kailangan mag-create ng account para masimulan ang Canadian Citizenship Application.
Kapag nakapag-create ka na ng account, isupply mo lang lahat ng details na hinihingi at ibigay mo rin yung mga requirements. And then, isa sa mga requirements din is yung kailangan meron kang picture na ang size niya is same sa passport photo. So, yung picture namin na ginamit sa citizenship application, nagamit din namin siya nung nag-apply na kami ng passport nung naging citizen na kami. So, nung okay na lahat, nasubmit namin yung application namin ng October 2, 2023. So, mga 1 month lang, na-receive na namin yung acknowledgement receipt nung November 6, 2023. Yung AOR, ibig sabihin lang nun is yung IRCC officer na receive na nila yung application mo, i-review na nila. So, nakapag-exam naman kami nung November 24, 2023. So, nung pumasa naman na kami, bali, nung nag-exam kami, parang more on naghintay na lang kami. By December 23, 2023, meron na kaming date for oath taking, which is January 17, 2024. So, yung aming oath taking is virtual siya. Nung na-receive na namin yung AOR o yung acknowledgement receipt, yun yung nagpapatunay na na-receive na nila yung aming application and then sinusimulan na nilang i-process. Meron doon naka-attach na PDF. Yung PDF file na yun yung mismong AOR, and then sa bandang dulo doon makikita mo yung check the status ng application mo. So pag pinindot mo yun, meron siyang link. So mapupunta siya sa isang website, tapos kailangan mo lang ulit mag-create ng account para na-check mo yung status ng iyong citizenship application. Yan yung citizenship tracker ko. So, dyan ko nakikita kung ano na yung status ng aking citizenship. So, per individual siya, hindi siya per family. Initially, ang gusto ko talagang oath taking namin is in person. Syempre, iba pa rin yung experience, di ba, kapag in person. Pero kasi, since meron na kaming date, pinush na lang din namin yun. And then, naging blessing in disguise din sa amin. Kasi during oath taking namin, yung meron kasi akong maliit na anak. So, medyo magulo yung anak ko. So, hindi ko rin ma-imagine kung nag-in person kami. And then, gusto ko lang mag-in person kasi for the sake of pictures. Kaya lang kasi naisip ko rin naman kung nag-in person kami, baka wala rin kami magandang shots. Pero, dahil nag-virtual nga kami, nagpa-photoshoot naman ako. So, nung yung photoshoot namin, happy naman ako sa kinalabasan ng mga pictures namin. So, naging okay na rin ako sa virtual oath taking. And then, I think, sa personal experience ko, mas convenient siya kapag meron kang maliit na anak. So, ayun. So, blessing siya sa amin, blessing in disguise. So, si Lord na nag-decide sa amin na mag-virtual kami. And then, same din naman kasi ang kanyang ending, di ba? Magkakaroon ka pa rin ng citizenship certificate and then magiging citizen ka. So, ayun. Ito yung ilan sa mga naging picture namin nung nagpa-picture kami sa isang Filipino photographer. Naging super happy naman ako sa kinalabasan ng mga pictures namin. So, kinasaya ko talaga yan. Kahit na ang aming oath taking is virtual, talagang dito talaga ako sumaya. Itong picture naman is yung picture namin nung mismong araw ng aming oath taking nung January. Ang pinili naming citizenship certificate is electronic. So, kaya na-receive namin ang aming certificate is 2 days lang after ng aming oath taking. Ang nagastos namin for the citizenship is $1,360. So, babay daw sabi ni Liam. So, $630 per adult application and $100 for minor. Etong si Liam kasi dito siya pinanganak. So, automatic citizen siya. Pero yung panganay ko kasing anak sa Pilipinas siya pinanganak. So, bali ako ng asawa ko and then yung anak namin. So, tatlong application kami. So, $1,360 ang nagastos namin. $100 for minor. Hindi ako I don't find it cheap yung 1,360, kaya lang kasi naisip namin doon din naman kami papunta, so might as well maganda kung lumalakad na yung application namin kasi ang ibang application tumatagal ng 1 year ang pagpaprocess, pero yung sa amin October 2, 2023 kami nag-submit na application. Ang aming oath taking is January 17, 2024, so mga 3 months lang ang tinagal ng aming application. So, mabilis naman siya. Pero yung iba kasi matagal ang processing. Kaya kami naisip namin, at least para lumalakad ng aming application.
hi guys! Maraming salamat sa panonood sa aming vlog. Sana meron kayong natutunan and please don't forget to subscribe. Maraming salamat. Bye! Hi guys! Oh, nagdi-discuss din siya.